Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong approved repair dito. Ang model nito mga kabay, DWE8200PL. Ayan. So ang papalitan mga kabay, switch. Ayan po. 608 na bearing, 607 na bearing, tsaka yung sleeve. Ayan. 1, 2, 3, 4. So apat na piyesa ipapalit natin dito sa model na DWE8200PL. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So mga kabay, nakalas ko na po yung screw. So pwede na po natin tanggalin ito. Ayan. So mga kabay, kakabit ko na po yung kanyang 607 tsaka 608 mga kabay. So ito yung 607, kakabit natin. So yan mga kabay, nakabit ko na po yung 607. Ayan, hindi ko na po pinakita dahil pinipress ko. So ang susunod natin mga kabay yung kanyang 608 na bearing. Kailangan lang natin ipitin ng vice grip mga kabay. Tapos kakalasin natin yung nut. Yan. Dahil lang papalitan lang naman natin ay yung kanyang, ito malambot na to mga kabay. Pero minsan hindi yan nauugot ng ganun-ganun kadali. Kailangan mo pang sikwatin. So kakabit natin yung bago na bearing. Ayan. Tapos babalik natin yung pinion. Siyempre, higpitan natin. Yan. So kapag yung bearing sa harap mga kabay, katulad kanina, hindi ko na siya sinikwat na kalas, ibig sabihin yung shafting ng armature niyan medyo bawas na. Pero po pwede pa naman. Ayan, hindi naman po siya kalog. Pero kung susunod yan, balik yan mga kabay, tapos ganun ulit, nakakalas din siya, kailangan mo nang magpalit ng armature nun. Kasi ibig sabihin, yung shafting nun maluwag na. So ayan, okay na yan mga kabay. Babalik na natin yung yung carbon brush pala mga kabay, hinugot ko lang diretso. Buti hindi naputol. Buti hindi naputol. Kalimutan kong baklasin. So yan mga kabay, okay na. So ilalagay natin yung okay pa. Lalagay na natin yung armature. Tapos yung kanya gearbox. So panghuli na lang yung switch mga kabay. Kakabit din natin yung switch, panghuli na lang. So unahin muna natin yung sa gearbox, yung screw. Yan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So hanapin niyo lang po yung Powerman Hardware. Dito po ako pumapasok. Ayan. So ayan mga kabay, okay na. So ibabalik natin yung carbon na kinalas natin. Ayan. Yung carbon pala nito mga kabay, hindi ko na pinalitan dahil mahaba pa naman. So sayang naman po. Saka na natin palitan kapag huminto na talaga siya. Ayan. So okay na mga kabay. So ang next yung switch. Ayan. Siyempre unahin natin ang kalas dito sa wire. Yung supply ng kuryente ito mga kabay. So napakadali lang din magkabit nito mga kabay dahil dalawang wire lang naman po. Wala pong baliktaran yan.
So ayan, nakaikot pala ito mga kabay, kaya mahirap kalasin. Nakapulupot po sa mismong screw. So okay yan, mas maganda yan, para hindi po talaga siya makalas basta-basta. Ayan, ito na rin po yung ibabalik natin na screw. So tatanggalin na lang natin yung screw na nandito. Ayan. So kakabit na po natin yung wire. Ayan. So sa mga gustong bumili pala nito mga kabay, yung bagong ganitong modelo, magkano ba yun? Nasa po 3.3 yata yun mga kabay, hindi ako magkakamali. 3.3 o 3.4 yung bagong unit nito mga kabay. So yung 3.4 na yun, palagay natin 3.4, bali 1 year warranty po yun, parts and service. Ayan. So punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware mga kabay kung gusto niyo bibili ng original na mga DeWalt. So wala po kaming piki dito na tinitinda. Lahat po puro original. Original armature, pyesa, carbon switch. Ayan. So punta lang po kayo dito. Kasi marami pong DeWalt ngayon nasa online. Nakalagay DeWalt. Pero pag dinadala dito ng customer, iba po yung laman. Iba po yung nasa loob. Hindi siya parehas. Tsaka malalaman nyo naman mga kabay na piki kasi masyadong mura yung presyo. Ayan. So pag DeWalt naman mga kabay, pinakamura sa DeWalt dito na grinder ay 2.5. Yun po yung pinakamura. Yung pag mataas na wattage na mga kabay, medyo mataas na, maabot na ng 4,000 po yun. Yung 1,050 watts nasa 4,000. Pag 850 watts mga kabay, yun yung nagkakahalaga ng 3,4 ganyan, 3,2. Yun po yung presyuhan pag mga ganong wattage. Sa drill naman mga kabay, ang presyo po ng drill pag 1/2 capacity yung chuck, nasa 3.5. Ayan. Yung 10mm naman mga kabay, nasa 3.2. Ayan, konti lang diferensya mga kabay. Kung mag 3.2 yung 10mm, di mag 1/2 na lang kayo, 3.5. Mas ano pa siya, mataas yung hanggang 1/2 yung chuck na kayang ipitin ng bit. So ayan mga kabay, nakabit ko na yung switch. So ilalagay na natin yung kanyang paddle switch. So bago natin isara mga kabay, kailangan muna natin i-testing. Tingnan natin kung maganda ba yung andar. So ayan mga kabay, nakasaksak po yan. Testing po natin. So ang pinalitan lang po natin dito mga kabay, switch, 608 na bearing, tsaka 607. Ayan. So yan lang po yung pinalitan natin sa model na DWE8200PL. Ayan. So ito po yung may safety switch. Pag nabitawan nyo po ay namamatay po siya. So namamatay. Nga lang, wala pong lock yung switch nito. Kapag pinisil nyo po, ayan, aandar siya. Pag nabitawan nyo, namamatay siya. Ayan. Wala lang siyang steady. Yung gusto nyong nakadire-diretso yung andar, wala po siya. Kailangan nyo talaga siyang pisilin. Ayan. Kaya po tinatawag na safety switch. Ayan. So yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. Ayan, ulitin ko mga kabay, sa mga gusto magpa-repair, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan lang mga kabay, maraming salamat. Bye-bye.